Yo! What is good? Welcome back to Joshon Point mga pare. So ngayon, pag-uusapan natin ano ang gagawin mo pag mas mataas ang kinikita ng SME mo? Interesting, di ba? Kaya gusto nyo nang pag-usapan to pare, hit nyo na yung like button, share nyo na rin, and let's go! Bad boy shake a la kill, ako 10 toes down. Okay, before tayo mag-start mga pare, mga perfumes natin, lahat available pa sa mga shops, no? Marami na akong biniling stock, bro. Actually, hindi ko inaasahan na bibili ako ng ganitong karaming stock, no? At akala ko pare, nung unang-una kong ginawa tong business na to, bumili ako ng 100 na pieces noon. Sabi ko, walang bibili nito, kaya 100 lang. Biruin mo pare, naubos. Hanggang sa nagdagdag ulit ako, naubos na naman. At ngayon, malapit na naman siya maubos pare. Sobrang salamat sa suporta ninyo. Isang tropa natin nag-chat sa Facebook, right? So pag may mga issue kayo pare sa buhay na gusto niyo marinig yung opinion ko, go ahead, chat nyo lang ako sa Facebook. Libre yan, walang bayad yan. Okay? Hindi tayo nagpapabayad dito, bro. Why? Bakit? Because natututo rin ako eh. Di ba? Natututo rin ako sa mga sinishare ninyong issue. So, kumbaga, mutual learnings to pare. Hindi ko lang sinishare yung opinion ko sa inyo. Natututo rin ako sa mga sinishare nyo sa akin. So sabi niya rito, ano bang pwede kong gawin? Nare-reverse na kami ng role. Okay? May asawa na ako at may anak. Okay? So, pamilyado na si tropa, so asawa. Okay? First GF ko and pinakasalan ko na kaagad. Okay? Maraming ganito, pare. Okay? Kung sino yung naging first girlfriend nila, first jowa nila, yun na yung parang nagiging napapakasalan nila. Meron bang red flag doon? I don't think so. Kung yun naman talagang nabasa mo, no? Nabasa mo ng maigi yung babae, magiging red flag lang naman or magiging wrong move lang naman yung pagpapakasal sa girlfriend mo kung pinakasalan mo lang dahil siya lang no? Wala ka ng ibang choice. Kahit tinatrato ka ng parang tanga, kahit binabastos ka na, siya pa rin yung pinakasalan mo because wala kang ibang choice. Doon ko masasabi na yung marriage sa first girlfriend, kalokohan. But if binasa mo naman ng mabuti, di ba? Aware ka na sa mga dapat na iwasan sa isang relationship sa babae, hindi ko nakikita ng problema yun. Okay? Kumbaga, ampaw ako kulang sa experience. Nalabas tuloy yung resulta. Mas masculine pa yung asawa ko. Natatalo ako emotion, parang loser tuloy ako. Okay. Mas may leverage na siya sa akin in terms of in experience sa buhay. Naghirap siya. May mga naging jowa, connections, at ngayon siya na nasa ibang bansa, mas kumikita na ng mas mataas na pera. Nararamdaman ni tropa dito yung pagiging inferior niya, no, dun sa babae because kumbaga wala siyang lamang dun sa babae. Yung babae yung mas lamang sa kanya in terms of relationship. Okay, mas may experience yung babae sa pagdating sa relationship, may connections din, di ba? Okay, tingnan natin. Dati, yung may pera ako, mas ako nagli-lead. Kaso naubos na hindi na ako makadiskarte. Tapos ayun nga, yung foundation ko as lalaki, kulang talaga. Nalabas talaga malalaman mo kung kulang sa experience. Totoo nga, sabi nila, magjowa ka ng magjowa, mag-experience ka ng mga tao hanggang tumikas. Bro, again, hindi ako masyadong agree doon sa para magkaroon ka ng experience sa buhay na maganda bilang lalaki or para gumanda yung foundation mo bilang lalaki. Ang solution lang is dumami yung girlfriend or dumami yung body count, no? Maliit na portion lang yun ng foundation mo pero hindi talaga yun, no? Ang pagpadami ng body count bilang lalaki, maliit na portion lang yun. Although I can agree na meron talaga siyang part sa pagiging lalaki, pagiging magaling mo bilang lalaki. Okay? Pero yung sa babae kasi pare, ano yun yung madaming experience sa relationship, ang aspeto lang nun sa pagiging lalaki mo na may improve niya is number one, communication, no? Gagaling ka makipag-communicate. Pangalawa, pagbasa ng galaw ng babae.
Okay? Yun lang yun para sa akin. At how to know their nature. Yun ang para sa akin ng advantage ng pagkakaroon ng maraming experiences sa babae. Okay? Pero yung tatlo na yun, yung tatlo na yun, maliit na bagay lang yun eh, di ba? Pagbabasa ng babae, woman nature ng babae, communication, di ba? Importante yun, but maliit yun eh. Maliit na parte ng foundation natin yun eh. Kaso, may asawa na ako at under na talaga ako. Tinatry ko mag-lead, kaso may leverage talaga sa kanya. Bumababa na lang ako. Ano bang gagawin ko? Kulang ako sa foundation. Experience, kaya natatalo ako, mas masculine siya. Kung mag-experience pa ako, married na ako, luck na talaga ako eh. Gusto ko tumaas value as a man. Okay, take note of that. Gusto niya tumaas yung value niya as a man. Kaso, limitado kasi kasal na. Eh, yun ang problema niya. Gusto niya tumaas yung value niya, but ang pumipigil daw sa kanya, kasal na siya. Ngayon, nagfo-focus na ako sa health, sunod na yung sa pera. Kaso, paano yung tikas ng lalaki? Yung eksperyensado na sa mga babae, magagawa ko pa ba yun? Tago nyo na lang pangalan ko. Ang problema ang pinaka main issue ni Tropa dito, ang dami niya nang naiisip ngayon. No? Ang dami niya nang, kumbaga nawawala ngayon yung confidence niya bilang lalaki. The fact lang na mas malaki yung kinikita ng girlfriend niya. Normal to, normal na experience ng mga kalalakihan to, na lumaki lang yung sweldo nung asawa nila or mas maraming kinikita yung asawa nila. Buong pagkalalaki nila bumababa na, no? Or humihina na. Kasi naintindihan ko kung bakit, because tayong mga lalaki, no, nasa wire kasi talaga natin yan na maging provider. Dahil doon sa malaki yung kinikita ng babae, the rest na ng pagkalalaki niya natatapakan na rin or talagang humihina na yung kumpiyansa niya sa sarili niya. So ano bang maling ginawa niya dito? Tingin ko nakaapekto sa kanya is, yun nga, wala siyang experience. Nagpakasal kaagad siya out of siguro kasuputan na rin, di ba? Dahil in love siya dun sa babae. Nagpakasal siya kaagad nang wala pa siyang experience masyado sa babae. Again, sinabi ko nga kanina, wala namang masyadong problema doon. Pero, kung nabasa mo yung babae ng mabuti. Pero in his case kasi, wala naman talaga problema. Wala naman siyang sinabi na mas maugali sa kanya ng babae. Wala naman tayong narinig na ganun. Diba? Nagmamatter lang kasi pare yung laki ng sweldo ng babae. Kasi sometimes, no, dahil pag alam ng babae na mas malaki yung kinikita niya sa'yo, nagiging bastos na rin siya sa'yo. Kumbaga, kasi nga hardwired silang ganun eh. Pag sila yung nag-lead ng relationship or sila yung mas lamang sa relationship, they automatically disrespect the alpha. Pero hindi naman niya sinabing dinidisrespect siya. Hindi niya sinabi yun. Kumbaga talagang mas lamang lang yung babae sa experience sa kanya in terms of relationship at saka buhay. Kaya naapektuhan na yung kumbaga yung buong pagkalalaki niya. So isa 'yon, no, yung reason na 'yon kung bakit mali yung pagpapakasal niya ng maaga. Okay? Kasi kung pero again, tapos na 'yun eh, 'di ba? Wala na siyang wala ka nang magagawa doon, 'di ba? Nandiyan na 'yon, past na 'yon. So we have to move forward. Okay? So ano ang dapat mong gawin sunod? Anong gagawin mo next? Kasi ganun tayo dapat eh. Diba? Alam mo nang may issue ka sa sarili mo, hindi naman masama ugali sa ng babae, talagang ikaw lang nararamdaman mo lang sa sarili mo na parang may mali. So, anong magagawa mo, no? Dito sa sitwasyon na to? Ano ang kaya mong mabago or kaya mong makontrol dito sa sitwasyon na to? Ang pinaka bumabagabag sa'yo yung experience ng babae kumpara sa'yo. Diba? Kaya mo bang kontrolin yung trabaho ng babae mo dahil nagtatrabaho siya sa ibang bansa, mas malaki yung kinikita niya. Kaya mo bang kontrolin yun? Kaya mo ba siyang paalisin dun sa trabaho niya na yun? Kaya mo ba pauwiin siya? Hindi pwede. Because siya yung main source of income, malaki yung kinikita niya, at ikaw hindi.
Di ba? Hindi mo siya pwedeng mapaalis doon. Okay? Ano pa yung mga naging issue niya rito? May experience yung babae niya. Maalis mo ba yun? Masasabi mo ba sa kanya na huwag ka magkaroon ng experience? Wala na. Experience siya na yun eh. So, hindi natin choice yun. Ay, wala na tayong magagawa doon. So, ano ang pwede mong magawa sa sitwasyon na to? Kung ako nasa sitwasyon mo, pare, ang pwede ko lang talagang baguhin ay yung sarili ko. Okay? Kailangan kong mabago yung mindset ko. Kailangan kong maibalik yung confidence ko sa sarili ko. Yan ang pinaka-logical way na pwede mong mabago dito sa sitwasyon mo na to. Yun ang next step, ang ibalik yung kumpiyansa mo sa sarili mo. So, anong pwede mong magawa, pare? In terms of money making, kailangan mo maghanap ng maganda-gandang trabaho ngayon na kahit hindi mo man mapantayan or mataasan yung sweldo ng asawa mo, kahit papano maganda yung trabaho mo. Diba? Ang problema kasi sa'yo, pare, ang nakita ko dito based sa nababasa ko, parang hindi ka na rin nag-strive eh. Diba? Yung babae mo nag-strive, nakapag-ibang bansa eh. Ikaw parang siguro, nakontento ka lang, nag-stop ka sa isang source of income mo, ay ngayon, mas umangat yung babae mo. Hindi ka nag-upgrade eh. Diba? So, kailangan, mabalik mo yung kumpiyansa mo sa sarili mo, kailangan tumaas kahit papano yung source of income mo. It's either magdagdag ka ng something sa resume mo kung corporate ka, dagdag ka, or expand ka ng business mo, hanap ka ng pagkakakitaan. Again, ang lalaki kasi, Brad, bumababa talaga yung kumpiyansa natin sa sarili natin. Hindi naman dahil mas malaki yung kinikita ng babae sa atin eh. Diba? Bumababa yung kumpiyansa natin sa sarili natin because wala kang ginagawang bago. Para sa akin, based on my experience, mas nangingibabaw yun kaysa sa malaki lang yung sweldo ng babae. Because na-experience ko rin naman yan. Yung SME ko, ever since na nag-start kami magkatrabaho, mas malaki na talaga yung kita niya sa akin. Diba? Pero never kong naramdaman yung pagiging inferior ko sa kanya because, again, syempre, mas lamang ako sa experience sa buhay dahil mas marami akong pinagdaanan, di ba? Naging dancer ako, naging kung ano-anong pinagkaakitaan ko, di ba? At the same time, habang ginagawa ko yung mga sideline ko, nagtatrabaho pa ako. Di ba? May corporate pa ako nun. Oh. So, kahit ang nilamang lang niya sa akin talaga, pera lang. So, naturally, no, walang naging epekto sa akin yung laki ng pera niya. Okay? Kasi yun ang nangyari sa'yo, bro, natenga ka kasi. So, kailangan gumawa ka ng paraan para makagawa ka ng bagong bagay talaga, bro. Para maibalik mo yung kumpiyansa mo sa sarili mo. Isa pa, no? Kung hindi mo naman na kayang baguhin yung source of income mo, talagang na-stuck ka na doon sa source of income mo, isa sa mga dapat mong gawin, pare, mas maging halimaw kaysa sa babae mo. Diba? Kasi sabihin natin, yung pera niya mas malaki. Okay? Mas malaki yung pera niya kaysa sa'yo, pero ikaw, mas malaki katawan mo. Nagigets nyo ba ako, pare? Kailangan kasi, ang corny niya na sabihin na, yung babae mas malaki pera, ikaw mas malaki lang yung katawan. Pero ang pinag-uusapan kasi natin dito, bro, is mabalik yung kumpiyansa mo sa sarili mo. No? Kasi nga, nature nating mga lalaki na dapat nga maging provider. But pag babae naging provider, di sige, ikaw ang maging main protector ngayon. Dahil malaki katawan mo, dahil maganda katawan mo. So at least, kahit papano, kung siya ang financer, ikaw ang protector. Dahil babae, kahit marami pera ng mga yan, hindi naman kaya mag-protect ng mga yan eh. Naigets mo ba ako? Naigets niyo ba ako, pare? So, at least, kahit ikaw, protector ka. Oh, nagampanan mo pa rin yung role mo sa family mo. It's either magpalaki ka ng katawan o mag-enroll ka something na mas lalakas ka. Ikaw na bahala kung ano yun. Di ba? Ang naging mali kasi dito sa sitwasyon niya, pare, babae na talaga yung nag-take over ng lahat eh. Kaya nawala talaga siya ng confidence sa sarili niya. So, ikaw bilang lalaki, kung hindi mo kayang maging main source of income ng family mo, kahit isa man lang sa
role ng pagiging masculine makuha mo, kahit papaano, magiging confident ka niyan, pare. Now, habang ginagawa mo tong mga bagay na to, hitting two birds with one stone to, habang ginagawa mo yung mga bagay na yon, anong isa pang tinatamaan mo nun? Connections. Diba? Communication. Dahil may mga ginagawa kang bagong bagay, may bago kang mga taong nakikilala, pwede kang gumawa ng connections ngayon dun. So, pag may connection ka ng sarili mo, babae mo may connection din, nag-i-equal na siya. Kumbaga parang, ang tawag dun sa math term na yun, mathematical term, parang, dahil pareho kayong may A, pwede mo siyang i-cancel out. So, hindi na siya lamang sa'yo. So, pera na lang talaga yung magiging lamang niya. Nakikita niyo yun, pare. Diba? Yun yung mga pwede mong makontrol sa sitwasyon na yan, Brad. Diba? Again, yung sinabi niya rito, pare, gusto kong i-point out yung sinabi niya rito, no? Yung nagfo-focus na ako sa health, sunod na yung pera. Kaso paano titikas yung lalaki, yung eksperensyado sa mga babae? Magagawa ko pa ba yun? Hindi mo kailangan ng mga babae, pare. Ngayong kasal ka na, yung pambababae mo is out of the question. Lalo ka pang madedehado pagka nandyan ka sa mindset na mambabae ka dapat para tumikas ka ngayong may asawa ka na. Hindi yan ganun, pare. Okay? Maliit na bagay lang yun ako contribute ng pambababae sa lalaki, bro. Importante talaga gumawa ng mga masculine na bagay. Okay? Yung mas mahirap kaysa sa pambababae. Yung pambababae, dali-dali lang yan eh. Hindi yan makakadagdag ng again, merong dagdag pero sobrang liit lang yan sa masculinity mo. Again, yung sinabi ko kanina, yung pambadagdag ng source of income mo at saka maging security ka na lang, no? Security provider ka na lang sa pamilya mo. Yun ang makakadagdag ng masculinity mo na I'm sure mararamdaman mo kaagad. Kaya maraming kalalakihan, no, ang nagkakaproblema dito. Napansin ko lang habang pinag-uusapan natin tong issue na to. Nagiging under. Okay? Nagiging under sa mga asawa nila porket dumami or mas lumaki yung pera nila sa mga babae nila. Mas dumami yung pera ng mga babae nila kaysa sa kanila. Because ang ginagawa nyo lang sa buhay ninyo magtrabaho lang. Nakikita nyo yung side effect. Diba? Pagdating sa trabaho talaga, pare, pagdating sa corporate, lugi tayo sa babae, pare. Mas marami silang opportunity because mas konti ang competition nila kumpara sa atin eh. 'Di ba? Kaya lagi ko sinasabi sa inyo na wag lang kayong mag-focus sa isang ginagawa eh. 'Di ba? Dapat again tatlo nga yung foundation natin eh. Financial strength, physical strength, mental strength. Ano ngayon kung mas marami kang pera, kung mas matalino pa rin ako sa iyo ngayon? Ano naman kung mas marami kang pera, kung mas malakas pa rin ako sa'yo ngayon? Diba? Ano naman kung mas marami kang pera, kung hindi naman nalalayo yung pera ko sa'yo? Diba, pare? Yung tatlong foundation na yun, maglalagay sa inyo sa peace, sa contentment sa buhay. Okay? Hindi na malabo nang maging magulo yung buhay ninyo. Mapasukan kayo ng toxicity kung meron kayo nung foundation na yun at matibay. Okay? Kasi kung hindi, matutulad kayo dito kay tropa. Paano? Ang ginawa, trabaho lang. Yung babae, nagtatrabaho din. Mas marami pa silang opportunity kumpara sa atin. Talo ka talaga. Talo ka talaga kung yun at yun lang ginagawa mo. Trabaho, uwi, trabaho, uwi. So I hope naliwanagan kayo at sana natulungan ko kayo dun sa pinagsasabi ko, bro. Leave a comment down below, mga pare. Anong masasabi niyo? May ganito ba kayong klaseng sitwasyon? Paano ninyo nalusutan? I-share nyo rin to sa mga tropa natin, pare, sa mga problema dyan. Okay, mga bro? So again, don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. This is Josh On Point. See you next time. G.